morning mga pare, mga mare. Ito ngayon, mag-upload tayo ng bagong reaction video. Siguro gulat kayo, no? Merong maliwanag sa likod ko kasi first time kong gagawa ngayon ng reaction video ng umaga. So good morning sa inyo lahat, no? Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe. Huwag niyo rin kakalimutan pindutin yung bell button natin para lagi kayong updated sa mga bagong issue natin. Huwag kayo palagi puro TikTok, cellphone, o masyado kayong busy sa social media natin. Baka di nyo na po alam ang nangyayari dito sa bansa o sa bansa natin na malaki ang posibilidad na matuloy ang gera. Huwag naman po sana, no? Pero sige, pakinggan natin to or panoorin natin para malaman nyo at maging updated din kayo sa mga nangyayari. Simulan natin, wala na tayong hinihintay. Let's go! Dating Pangulong Joseph Estrada, siya umano ang nangako sa China na aalisin sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. Samantala, pamahalaan ng Pilipinas maglalagay na ng Naval Reservice sa West Philippine Sea para kontrahin ang mga maritime militia na ipinapakalat ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ito. So guys, no, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe tong si Maharlika TV dahil isa rin to sa kinukuha ko bukod dito kay John Reps TV. Kay Maharlika TV, dyan din ako kumukuha ng mga update natin, video natin. Huwag niyo po siya kalimutan subscribe. Sama niyo na rin po siya sa pangarap natin. Napakalaking bagay na po niyan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Sa isang pahayag ni Chinese Embassy Deputy Chief of Mission Zhu Zayong, nagbigay umano ng commitment ang Pilipinas na tatanggalin ito ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Zion, hinihiling nila sa gobyerno ng Pilipinas na tanggalin na ang barko dahil mula pa umano noong 1999 ito nakabalandra sa Ayungin Shoal. Mayroon na rin umano silang proposal na isinumite sa bansa upang mahanapan. So yun, 1999 pa pala yung yung barkong medyo luma o luma na pala talaga. Kasi hindi naman natin pwede itong tanggalin, nang basta-basta kasi parang pinamigay na rin natin o isinuko na natin yung island na dapat talaga sa atin, Simulan natin ulit. Ang solusyon ang mga isyong kinakaharap ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero wala pa raw tugon ang Pilipinas tungkol dito. The Chinese side launched strong representations immediately, requesting the Philippine side to tow away the vessel. The Philippine side also made explicit commitments to do so. It's been 24 years, and the Philippine side is yet to honor its commitment. The Chinese side, however, has always exerted the utmost restraint with a view to maintaining the relations with the Philippines and safeguarding regional peace and stability. Sa statement naman na ibinigay ni Pangulong Marcos, muli nitong iginiit na walang naging kasunduan ng China at Pilipinas na alisin ang nakasadsad na barko sa Ayungin Shoal. Samantala, sa artikulo naman na inilabas ng dating tagapagsalita. So ito nga, di ko pa na-upload to sa bagong bagong reaction video, napakinggan ko na rin yun or napanood ko na rin na si Erap Estrada nga daw nakipagkasundo na tatanggalin yung barko natin doon. So katunayan parang binigay niya na issue nga dyan dati parang ibinenta na yan kaya siguro kiniklaim talaga nito or kinukuha na itong China na to na talagang pagmamay-ari na nila yung island na yun. Pakinggan natin ulit. Na si Roberto Tiglao. Pinaratangan ito ang dating Pangulong Joseph Estrada na ito raw ang nagsabi sa China na tatanggalin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ngunit ayon kay Senador Jinggoy Estrada, isa umanong chismis ang mga paratang ni Tiglao sa kanyang ama. Kinausap niya na rin daw sa telepono ang dating Defense Secretary na si Orly Mercado na nagsilbi noong panahon ng kanyang ama at pinatunayan umano nito na walang pangako o kasunduang nangyayari sa ilalim ng Administrasyong Estrada. Pumalag din at itinanggi ng kapatid ni Estrada na si Senador JP Ejercito ang paratang sa kanilang ama at sinabing hindi umano nila alam kung saan nanggaling ang mga impormasyon na ang kanilang ama ang nangako umano sa China na tatanggalin ang BRP Sierra Madre. Sa halip, ang dating Pangulo Pangaraw ang nag-utos na ilagay ang barko sa Ayungin Shoal bilang istasyon ng Marines. Tingin ko lang, baka akalaan nyo, kung ano yung Sierra Madre, Yan yung barko na medyo kalawang na. May konting bakal. At tanda na ang lugar ay pag-aari ng Pilipinas. Name names. Because we are also at a loss. We are also in limbo kung sino talagang
nangako. If he indeed made that promise, bakit hindi yung mga succeeding administrations after my father? If that is really binding. And this is all hearsay. That's very inconsistent, and common sense tells us it was President Joseph Estrada who ordered that PRP Sierra Madre be grounded in Ayungin Shoal. So paano namang siya rin ang magsasabi na to remove it, na magkakaroon ng commitment? Kahit pa paano, meron siyang balls to claim our territory against a superpower. Samantala ay binunyag ng isang opisyal ng National Security Council na si Assistant Director General Jonathan Malaya na mayroon ng nagaganap na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika para magsagawa ng magkasamang pagpapatrolya sa West Philippine Sea bago matapos ang taon. Base kay Malaya, bahagi ng estratehiya ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang pagpapalakas ng ugnayan sa mga partner countries at iba pang mga kaalyadong bansa. Malaki rin ang paniniwala ni Malaya na ang magaganap na joint patrol kasama ang Amerika ay hindi magpapalala sa sitwasyon sa South China Sea region basta't mahigpit lang umano na susundin ng international law. Pangunahing layunin lamang daw ng joint patrol ay masigurong Yung international law, parang hindi naniniwala dyan ang bansang China. Kasi may sarili silang batas. Yun nga yung mga, hindi ko pa to na na gagawa ng reaction video, pero sa mga susunod gagawa ng reaction video na hindi naniniwala itong China o ang bansang China, mga Chinese, mga nila dyan, gobyerno nila hindi naniniwala. Gumagawa sila ng sarili nilang batas. Talagang nonsense sa kanila. Talagang gumagawa ng sariling kapangyarihan. Hindi sila sumusunod. kaya na makakapaglayag ang mga sasakyang dagat sa mga itinakdang ruta. Ngayon mga kapatid, sa gagawing joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, dalawang sitwasyon ang pwede ritong mangyari. Una, maaaring hindi nga nito maapektuhan ang lumalala na tensyon sa South China Sea region kung talagang hindi nga dito papalag ang China. Pangalawa, malaki naman ang tsansa na mas titindi pa ang tensyon na magaganap sa mga pinag-aagawang teritoryo dahil alam naman natin kung gaano kainit ang dugo ng China sa Amerika. Sa sinasabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya na maaaring hindi magpapalala sa sitwasyon sa South China Sea region ang Ngayon nasabi ko nung mga nung nakaraan kong upload ng reaction video kasi talagang may hidwaan tong dalawa na to yun nga, nakakatakot lang na madamay tayo or malaki ang posibilidad na madamay tayo dito sa gulo ng dalawang bansang ito, na tayo lang ang nagiging way. Galit na ang China or naiinis na ang China kasi nga nagiging pakilamero itong US para dito sa island na pinag-aagawan o inaangkin nila na napakalayo naman kung tutuusin dun sa bansa nila. Kung makikita nyo sa mapa, ang layo ng island na yan dun sa bansa nila. gagawing joint patrol ng Amerika at Pilipinas basta't mahigpit lang umano na susundin ng magkabilang panig ang international law. Ngunit ang problema, hindi nga ito kinikilala ng China. Mariin pa rin inaangkin ng mga Chino ang kanilang mga claim na nakabatay sa kanilang 9-dash line na basihan, kasama rito ang ating mga teritoryo na nasa Spratly Islands. Hindi kinikilala ng China ang sinasabing international law ng Amerika. Bagkos matatandaan makailang beses ng sinita at pilit na itinataboy ng mga sundalong Chino ang mga barkong pandigma ng Amerika na dumadaan sa South China Sea upang magsagawa ng Freedom of Navigation Operation. Maging ang kanilang mga reconnaissance aircraft na madalas nagsasagawa ng mga patrol mission na dumadaan sa ibabaw ng Panganiban Reef ay hindi pinapalagpas na sitahin ng mga sundalong Chino na mayroong military outpost sa lugar. U.S. military aircraft, Papa Alpha. This is Chinese Yunus Reef. China has sovereignty of the national islands including Yunus Reef and its adjacent waters. Leave immediately and keep far off so as to avoid enemy standing. Hindi isang malaking hamon para sa Amerika ang maglayag sa mga lugar malapit sa West Philippine Sea o South China Sea dahil tulad ng China, hindi pipitsugi at napakalalaking barko ang ginagamit ng US sa paglalayag. Ngunit para sa mga Pilipino, pahirapan ito dahil maliliit ang ating mga barko. Kaya ang resulta, lagi tayong nakikipagpatintero makaiwas lang sa dambuhalang mga barko ng China. Kapag nangyari ang Doon tayo lugi sa barko pa lang nila sa Chinese, yung barko nila, yung basta yun yung nila, malalaki masyado talaga, as in malalaki, kakapraso lang tayo, pero yung nila, grabe.
joint patrol sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Paniguradong wala naman sigurong mangyayaring habulan dahil nandyan nga at kasama nating nagpapatrolya ang mga barko ng Amerika. Pero ang joint patrol na ito kapatid ay hindi pang matagalan o ilang araw lamang na magaganap. Kaya pagkatapos nito baka doon na naman maghahasik ng kalokohan ang mga barko ng China na nasa paligid lang ng ating karagatan. Maliban sa sinasabing joint patrol ng Amerika at Pilipinas, plano rin ng ating pamahalaan na maglagay ng naval reservice sa West Philippine Sea bilang karagdagang puwersa na magbabantay sa pinag-aagawang teritoryo at upang kontrahin na rin ang mas dumadaming maritime militia ng China. Ayon kay FE Chief of Staff Romeo Bronner Jr., nasa initial stage na ang nasabing plano. Gayunpaman, aminado pa rin ang ating hukbong sandatahan na nangangailangan pa sila ng karagdagang pondo upang makabili ng mga bago at malalaking barko na siyang ipapagamit sa mga naval reservists. Sa pagbisita ng AFP Chief sa headquarters ng Westcom sa Palawan, nalaman niya sa mga sundalo roon na mayroon na namang nasa 400 mga foreign vessel ang nag-uumpukan sa may West Philippine Sea at 85% umano rito ay purong mga barko ng China. Hindi po talaga biro ang dami ng mga maritime militia na pinapadala ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. No, example pa lang yan, napakaraming barko na yan o bangka na yan na mangingisda yung mga yan, yung nakikita nyo na yan, marami, napakarami. Talagang parang kanila na talaga yung ano na yun, no? Yung island na yun, o yung isla na yun. Talagang kiniklaim nilang kanila na yun. Tapos tayo parang ano na yung mangingisda natin doon, parang nakikiraan lang, kukuha na ng konting isda, itataboy na nila. Ayaw nila ng malalaking barko para mangisda ron. Ayaw nila, nagagalit sila upang maging katulong ng kanilang Coast Guard sa pagbabantay. Daan-daang bilang ang mga barkong ito at maliban dyan armado at napakalalaki po ng mga maritime militia ng China at talagang sinadya na magkaroon ng sobrang matitibay na bow para hindi agad masira kung gagamitin bilang pangbundol sa kalaban. Samantala, ang plano naman ng pamahalaan na kunin bilang mga naval reservist ay ang mga mangingisda na nasa Palawan. Tuturuan daw nila ito kung paano makakatulong sa pagdepensa sa ating bansa. Tuturuan natin sila kung paano sila makakatulong sa pagdepensa ng ating bansa. Sa plano na ito ng gobyerno, tugon naman ng mga mangingisdang balak gawing reservice. Papayag umano silang mag-ambag sa pagtaguyod ng soberanya ng bansa pero sa kondisyong hindi sila pagbibit-bitin ng armas. Gayunpaman, mayroon din silang pag-aalinlangan dahil sa mas dumadami pa na barko ng China na nasa paligid lang ng Pag-asa Island malapit sa kanilang lugar. Kung magbibigay lang kami ng mga export report, okay yun, maganda rin yun, makakatulong kami sa kanila. Kung may mga armas, hindi po kami papayag sir kasi baka mas lalo pang mga kasama namin na makinisda. Kami gusto rin makipag-cooperate sa kanila pero hanggang sa dito lang po kami sa malapit-lapit sa Pag-asa kasi napakadelikado rin po sa mga membro namin na layo dito sa isla namin. Marami pong barko ng Chinese po dito sa may Tandiki po, hindi na po kami makalapit. Pati rin kami po ay umiiwas na rin po sa mga barko ng Chinese para iwas disgrasya rin po. Sa ngayon mga kapatid, umiiwas na raw muna ang mga mangingisda sa kalayaan na pumunta sa medyo malayo. Sa pangambang baka sila naman ang gamitan ng mga Chinese Coast Guard ng water cannon o tangkaing banggain gaya ng nangyari sa mga resupply boat ng ating Philippine Coast Guard. Samantala, naispata naman ang drone o unmanned aerial vehicle ng AFP na nagsasanay sa himpapawid ng Puerto Princesa. Binili po ang drone na iyan upang maging katulong sa pagbabantay sa ating mga karagatan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong... So yun guys, no, tapos na naman yung ating bagong reaction video. In-update ko lang po kayo. Siguro medyo buwas-buwasan natin yung pagiging gumamit ng yung mga masyado tayo na-addict sa TikTok, sa Facebook Reels at kung san-san pa. Pero baka din nyo namamalayan, may problema na yung bansa natin laban sa ibang bansa, China, yan nga. So, i-update ko kayo palagi para lagi kayong updated dito sa ating channel, no? Kaya huwag niyong kakalimutan na i-like, share, comment, at huwag mong kakalimutan pindutin yung bell para lagi kang updated dito sa ating channel. So, yun guys, maraming salamat and good health to all my friends and family. And I love you. Maraming salamat po sa suporta niyo palagi. Pwedeng bukas or mamaya mag-upload na naman tayo ng bagong reaction video. So yun guys, maraming salamat. Take care and always God bless po sa lahat.